12 malalalim na kulungan ng isda. 2 malalakas na bakal na trawler. Mahigit 10 milyong pisong pisikal na ari-arian. Ngayong araw, ililipat ang lahat kay kuya. Ikalawa, alam kong hindi ito patas para sa iyo. Pero talagang gipit ang pamilya ngayon. Wala kang tutol, hindi ba? Mahigit 10 milyong pisong pisikal na ari-arian. Lahat ay ibibigay kay kuya. Kung gayon, ano ang mapupunta sa akin? Naku! Ang lumang bahay na iniwan ni Lolo. At ang lumang bangkang kahoy na tumatagas. Mapupunta sa iyo. Ituring mong paunang bayad iyan mula kay kuya. Tatay, sandali lang. Ang lumang bahay na iyon. Isinangla ni Lolo sa bangko bago siya pumanaw. Para sa 80,000 pautang sa pagpapagamot. Tama, hindi ba? Ibig ninyong sabihin. Ang mahigit 10 milyon. Na maaaring kumita sa dagat. Lahat ay mapupunta kay kuya. At sa akin ang 80,000 utang na anumang oras ay maaaring sumingil. Ikalawa, bakit ka ba magsalita ng ganyan? Parang sinasaksak mo sa puso ang iyong ama. Alam ni nanay na bata ka pa lang, marunong ka nang magtiis. Pero sa ngayon, talagang nasa bingit na tayo ng bangin. Sa susunod na buwan, si kuya ay magpapakasal sa anak ng may-ari ng Haifeng Aquatic. Sa lungsod, hinihingi ng pamilya ng babae 2 milyong cash bilang dote. Wala nang laman ang mga account natin. Ang bakal na bangka at mga kulungan ng isda. Kapag hinati pa ang mga iyon sa dalawa, ano ang ipagmamalaki ni kuya sa mayamang pamilya? Kapag hindi niya natuloy ang kasal, wala na talagang pag-asa ang pamilya Lin. Ikalawa, tulungan mo naman ang pamilya. Gamitin mo ang utak mo sa 80,000 iyan. Unti-unti kang mangisda, mababayaran din iyan. Tama si nanay, ikalawa. Tama ang sinabi ng nanay mo. Kapag naging manugang ng may-ari ng Haifeng Aquatic si kuya, makikinabang tayong buong angkan. Magkakadugo tayo, kamay man o likod. Wala ring magawa ang tatay at nanay mo. Kailangan mong isipin ang kapakanan ng lahat. Anong kapakanan ng lahat? Kalokohan. Paano ninyo nagagawang sabihin iyan? 3 araw pa lang mula nang mamatay si Lolo. Sa salita, naaawa kayo kay ikalawa. Pero bigla ninyo siyang itinataboy ng walang dala. Para matulog sa tumatagas na bangka. At pasan-pasan pa ang 80,000 utang. Panganay, 10 milyong ari-arian ang dala niya bilang manugang ng mayaman. Kaya karapat-dapat lang bang itulak ninyo si ikalawa sa kamatayan? Hindi ba? Galing sa pamilya ng pangatlong kapatid. Ano bang pinagsasasabi mo? Usapin ito ng pamilya. Hindi naman kasing sama ng sinasabi mo. Ikalawa, walang silbi si kuya. Naging pabigat ako sa iyo. Kasalanan ko ito sa iyo, kapatid. Pero maniwala ka sa isang salita ni kuya. Kapag naging vice presidente ako ng Haifeng Aquatic, lahat ng logistics at supply ng kumpanya, ipagkakatiwala ko sa iyo. Magkapatid tayo, butot balat. Buhay ko ang ipambabayad ko sa iyo. CJ, akin na ang lumang bahay at ang sirang bangka. Pasanin ko rin ang 80,000 utang. Ito na ang huling bagay na gagawin ko para sa pamilyang ito. Mabuting kapatid. Alam ni kuya na iisipin mo ang kapakanan ng lahat. Pero sa magkapatid, malinaw dapat ang usapan sa pera. Kasulatan. Pananagutan sa utang ng pamilya at paghihiwalay ng mga ari-arian. Kasunduan sa harap ng notaryo. Kailangang mapirmahan ito ngayon kahit ano pa ang mangyari. Simula ngayon, ang lumang bahay at ang sirang bangkang iyon. Lahat ng kikitain ng mga iyon ay magiging pag-aari ko ng buo. Ang legal na sustento para kina tatay at nanay. Babayaran ko buwan-buwan, ni 1 sentimo ay hindi ko kulangin. Pero mula ngayon, si Lin Haiba ay mamumuhay sa ginhawa. O mamamalimos sa kalsada. Hindi ako magiging salbabida sa marangyang pangarap niya. Ikalawa, ano ba ang ginagawa mo? Anong kasunduan ang pinapapirma mo sa pamilya? Ang laki naman ng formalidad. Sa harapan ng lahat ng kamag-anak, kailangan mo talagang ipasa ito. Ang sakit naman sa kalooban. Tama, ikalawa. Sinabi na ng kuya mo na tutulungan kanya sa hinaharap. Bakit mo inilalabas ang punit na papel na iyan? Hindi ka ba nagtitiwala sa kuya mo? Bangkang kahoy lang naman iyon. Hindi naman siguro iyon pag-interesan pa ng kuya mo. Kung hindi mo naman gusto, pirmahan mo na. Nang pinag-uusapan ninyo ang paghahati ng ari-arian. Hindi ninyo ako itinuring na kapamilya. Ngayong pipirma na ako sa kasunduan. Lalo lang naging malinaw ang lahat. Huwag kang mag-iskandalo. Pamilya tayo, pero kailangan mo pa talagang gawing ganito kapormal. Hindi ko pipirmahan ito. Para magmukha akong amang kumakampi sa isa at kinikilingan ang anak. Hindi ako pipirma. Nanay, bukas na ang huling araw ng 80,000 pautang na may sangla. Ito na ang huling takdang petsa. Kung ngayong araw ay hindi mapirmahan ang kasunduan sa paghahati ng utang, walang makakapag-renew ng utang sa bangko. Bukas, tuluyan ng magiging overdue ang buong utang. Kapag nag-overdue na, agad na ipapahin ng bangko ang lahat ng ari-arian sa pangalan ng pamilya Lin. Kasama pati ang mga inihahanda ninyong ilipat sa pangalan ng kuya. Na steel hull na bangka at mga kahon ng lambat. Kapag nangyari iyon,
ang buong pamilya natin, ay ituturing ng mga defaulting debtor at hahabulin ng batas. Kuya, hulaan mo. Haifeng Aquatic. Ang matalino at mahusay mong magiging biyenan ay kapag nagsiyasat bukas at matuklasang ang magiging manugang niyang si Linhai ay isang taong anumang oras ay maaaring patawan ng hukuman ng pagsamsam sa mga ari-arian, isang batugang takas sa utang. Ano sa palagay mo? Ipapakasal pa kaya niya ang anak niya? Sa isang dukhang baon sa utang at walang kahit ano. Tatay, pumirma ka na. Huwag na huwag dapat malaman ng Haifeng Aquatic ang tungkol sa bulok na utang na ito. Baka maapektuhan ang background check sa akin. Tuluyan nang masisira ang kasal na ito. Linhai. Talagang prangka ka, ikalawa. Nakasulat ng malinaw, itim sa puti. Para hindi balang araw kapag yumaman ang ilan, ay magkaila at hindi tumupad sa usapan. Kapag may kaguluhang ginawa, tatakbo na naman kay ikalawa para maglinis ng kala. Mula ngayon, mamumuhay ako sa sarili kong paraan. Kayo, tahakin ninyo ang landas ninyo. Mula ngayon, bahala na ang bawat isa sa sarili niya. Huwag na tayong makialam sa isa't isa. Wala nang 12 oras bago mag-alas 9 bukas ng umaga. Pupunta ang bangko para maglagay ng selyo ng pagsamsam. Wala nang 12 oras ang natitira. Wala akong sapat na salaping pambayad sa takdang petsa. Bukas, matutulog ako sa kalsada kasama ang sarili ko at ang bangka. Ikalawa, nasiraan ka na ba ng bait? Alas 9 bukas ng umaga. Mga tao mula sa korte at bangko. Pupunta na para kunin ang bahay. Hindi ka pa ba tatakbo? May gana ka pa ring magmatigas dito. Kakakuha lang sa kawali na rolyong tinapay na may isdang buhok. 2 beses ko itong pinirito sa mantika. Kainin mo habang mainit. Talagang malupit ang mga magulang mo. Alam mo bang kinakalagkad mo ang bangka sa ganitong buhos ng ulan? Hinihila ng kuya mo ang mga magulang mo. Sa pinakamalaking restoran ng pagkaing dagat sa bayan. Kumakain kasama ang may-ari ng Haifeng Aquatic. Para maayos ang piging sa pakikipagtipan sa susunod na buwan. Nagmamadali silang magpasikat sa magiging biyenan. Nagdala sila ng mamahaling alak. Pero itinapon ka na parang basahang luma. Ayos na ayos. Ayos na walang kwenta. Ipinon ito ng tiya mo. 6,000 perang itinabi niya. Makinig ka sa tiya mo. Kalimutan mo na ang sirang bahay na ito. Kunin mo ang perang ito. Sumakay ka ngayong gabi ng long distance bus papunta sa timog. Maghanap ka ng pabrika at magtrabaho roon ng ilang taon. Ang 800,000 masamang utang na ito. Hindi mo dapat itaya ang buhay mo para rito. Tiya, ibalik ninyo ang pera. Hindi ko malilimutan ang kabutihan ninyo sa hapunan ngayong gabi. Itatago ko ito sa puso ko. Pero kapag nalaman ng mga magulang ko ang tungkol sa perang ito, pupunta sila sa bahay ninyo bukas. At gigibain ang bubong ninyo. Pero bukas ng umaga ang bangko. Bukas ng alas 9. Pumunta kayo sa tapat ng lumang bahay para manood ng palabas. Ang mga bagay na pagmamay-ari ko. Kahit ang pinakamakapangyarihan ay hindi makakakuha nito. Maniwala ka sa akin. Umuwi ka na agad. Umuwi ka na. May mali sa tunog. Hindi ito ang mapuro na dagundong ng solidong kahoy. Kundi alingaw mula sa isang hungkag na silid. Tama nga ang hinala ko. Sa ilalim ng makapal na pandikit dagat na hindi tinatabla ng tubig. May isang siwang na napakahusay na itinago. Sulatan ito ni Lolo. Hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. Ikalawang anak. Ikaw ang pinakamasipag. At ang anak na may pinakadakilang paggalang sa dagat sa pamilya Lin. Hindi pinapabayaan ng dagat ang taong tapat. Buong buhay na naglayag si Lolo sa dagat. Nakita niya ang kasakiman ni Lin Hai at ang pagkiling ng mga magulang ninyo. Paano niya iyon hindi maunawaan? Matagal na niyang alam na kapag namatay siya, aagawin ni Lin Hai ang lahat. Kasama ang 10 milyong bakal na bangka at mga kahon ng lambat. Kaya, sinasadya niyang iwan ang bangkang mukhang tagas. Ang lumang bangkang kahoy na walang halaga. At itinago ang susi sa tunay na kayamanan. Sa loob ng bangkang ito, ako lamang.
Ang handang magpakahirap na linisin ang kilya nito. Akala ni Linhai na nakuha na niya ang mahigit 10 milyon. Hindi niya alam na sa harap ng mapang ito, ang kaunti niyang ari-arian ay wala man lang binatbat. Bahura ng Gimen. Punong-puno ng mga bahurang nakatago sa ilalim ng tubig. Ang dalawang malaking bakal na bangka ni Linhai. Ang pumunta roon ay para lang magpakamatay. Pero para sa akin, at sa lumang bangkang ito na mababaw ang lubog sa tubig, isa itong likas na imbakan ng kayamanan. Sa pamilihan, ang ligaw na malalaking dilaw na isda na matagal nang naglaho. Lahat ay nakatago rito. 10 oras na lang bago ang takdang bayaran ng utang. Bukas ng madaling araw, ipapakita ko sa mga magulang kong kumakampi sa iba. At sa kuya kong nangangarap maging mayaman. Kung ano ang tunay na ibig sabihin ng ganap na pagbaliktad ng kapalaran. Kakaiba ang magnetic field sa karagatang ito. Kung ang dalawang barko ni Kuya Linhai ang pumasok dito, napuno ng sonar, at modernong radar at may mabigat na bakal na katawan. Pagkapasok pa lang nila, matagal na silang magiging bulag. Pero hindi ko kailangan ng radar. Nasa unahan ang bahura ng Gimen. Ang malas na lugar na ito. Kapag bumangga rito ang barkong bakal na malaki ang tonelada, mapupunit ang katawan at lulubog. Pero itong lumang bangkang kahoy ko, magaan ito na parang dahon. Ito ang lakas ng loob ko. Kumabig ng todo pakaliwa. Ayan na. Ang gintong koordinado. Bukod sa lihim na kompartimento sa buto ng dragon na nagtatago ng mapa ng dagat, may itinagong alas si Lolo sa tangke ng buhay na isda ng bangkang ito. May iniwan siyang reserbang plano. Linhai, buong araw kayong umaasa sa mga lambat na pangilalim. Pero hindi ninyo alam na napakamapaghinala ng mga ligaw na isda sa malalim na dagat. Isang kislap lang ng metal, at tatakbo na sila sa takot. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Kung ano ang ataking makaluma pero nakakababa ng antas. Bawat tik ng minuto, papalapit sa alas 9 bukas ng umaga. Iyon ang huling oras bago samsam ng bangko ang lumang bahay. 15 minuto na lang. Oras na. Ihila ang lambat. May laman. At napakalaking huli. Ligaw na malaking yellow croaker. Unang lambat. Punong-puno. Sa mga high-end na restaurant sa lungsod. Tinitimbang ito bawat 2 liyang. Pinakamataas na uri ng bihirang pagkain. Purong ligaw at dekalidad na malaking yellow croaker. Purong ligaw at dekalidad na malaking yellow croaker. Literal na gintong may presyo pero walang mabili. Sa tantiya, mahigit 500 kilo ito. Narito na ang loan officer na naniningil ng utang. Kasama pa ang pamilyang may dalang payong para manood ng palabas. Heh! Mukhang sabik na sabik kayong maghintay. Maaga pa, naroon na sila. Ang huling palugit ay alas 9. Kalahating oras na lang. Iyang mukha mong hindi mapakali. Hinihintay mong makita akong palayasin sa bahay, ano? Napakalinaw ng plano ninyo. Kakalitaw lang mula sa bahura ng Gimen. Ang 500 kilong purong ligaw na premium na yellow croaker. Sa pinakamataas na tumawad mapupunta. Magsisimula na ang palabas. Selyuhan. Ginoong Lin. Dumating na ang oras ng huling abiso. Selyuhan. Kung hindi ninyo maibibigay ngayong araw, ang unang hulog na 150,000. Alinsunod sa batas ang nakasanglang ari-arian.
ay agad naming lalagyan ng selyo at sasamsam. Kasalanan mo iyan, bunso. Matagal na kitang pinagsabihan ni nanay. Hindi mo kayang pasanin mag-isa ang utang na 800,000. Pero pinilit mong magmatigas. Ayan tuloy. Wala ka nang matitirhan. Anak, sumuko ka na lang. Mawawala na ang bahay. Paano ka na mabubuhay pagkatapos nito? Bunso, tingnan mo kung ano ang ginawa mo sa sarili mo. Magdamag kang nasa dagat. Ito lang bang sirang bangka ang naiuwing huli? Hindi man lang nabawi ang panggatong, ano? Sapat na, huwag mo nang ipilit. Ako, ang kuya mo. Sa susunod na buwan, malapit na siyang maikasal sa anak ng may-ari ng Haifeng Aquatic. At magpapakasal na sila. Pakiusap, lapitan mo ang departamento ng tauhan ng Haifeng. Banggitin mo ang pangalan ko. Ipagagawa kita ng trabaho bilang gwardiya sa kargahan ng cold storage. Kikita ka rin ng 3,000 kada buwan. May pagkain at tirahan na. Mas mabuti na iyon kaysa palaboy ka sa lansangan, hindi ba? Nga, bunso. Bilisan mo at magpasalamat ka sa kuya mo. Kahit mabali ang buto at mapunit ang litid. Sa huli, kailangan mo pa rin kumapit sa malaking punong si kuya mo. Gwardiya, sarili mo na lang ang bantayan mo. Ikaw ba si Lin Xiao? Ako si Di Kalidad. At ligaw. At lumaki ako sa malalim na bahagi ng dagat. Napakatigas ng mga kalamnan ko. Lin Xiao. Balita ko, may isang buong kargamento ka pa sa bangka. Hindi bababa sa 1,000 gin. Mga 600 kilo. Pare-pareho ang laki. Buhay na buhay at nagkakampay-kampay. Akin na ang buong kargamentong ito. Sa merkado, halos wala nang mabili na ligaw na yellow croaker na ganito kalaki. Parang naglaho na sa mundo. Babayaran kita sa pinakamataas na presyo sa pakyawan. 300,000. Ipadala ko agad ang bayad. Ipapatawag ko agad ang refrigerated truck para hakutin ang isda. 300,000. Sa isang biyahe sa dagat. Isang gabi lang sa sirang bangka, nakahuli siya ng 300,000. Ah! Magandang araw, Yin Su. Matagal ko nang hinahangaan ang pangalan mo. Ako si Lin Hai. Ako ay mula sa lungsod. Ako ang magiging manugang ng may-ari ng Haifeng Aquatic. Ang mapapangasawa ko ay anak ng may-ari ng Haifeng. Tungkol sa mga isdang ito. Dahil ang bunso kong kapatid ang nakahuli sa mga ito. Mas mabuting ipaubaya na niya sa akin ang pag-aasikaso. Malawak ang mga daluyan ng Haifeng Aquatic. Maaari tayong magtulungan ng mas malalim sa hinaharap. Haifeng Aquatic. Iyon ang kumpanyang umaasa sa mga pampataba para sa mabilisang paglaki. At nagpapatakbo ng industrial na pag-aalaga. Gumagawa lang ng murang isdang pinapakain. Haifeng. Ang magiging manugang ng kumpanyang nagbebenta ng murang produkto. May gana ka pang makipag-usap sa akin tungkol sa pakikipagtulungan. Ikaw. Lumayo ka at huwag kang humarang sa pagtanggap ko ng kargamento. Ay, anak kong pinakamamahal. Alam ni nanay na may malaki kang kakayahan. Bunso, makinig ka kay nanay. Huwag na huwag mong edeposito sa bangko ang perang ito. Kung kaya mong kumita ng 300,000 sa isang gabi. Ang mahigit 100,000 sa bangko. Maaari ka namang magsikap ulit bukas ng gabi. At mangisda sa dagat. Pero ang 300,000 cash na ito, kailangan mo munang ilabas. Para gamiting pangligtas sa alanganin ng kuya mo. Kapag nakasal na siya, hindi ka naman niya pababayaan, di ba? Bunso, kung kaya mong manghuli ng isda ng ganito. Walang kwenta ang utang na 800,000. Ibigay mo muna ang 300,000 ito para mailigtas ang kuya mo. Unahin ang kapakanan ng pamilya. Ibigay mo para mailigtas siya. Ang kasunduang nilagdaan natin ay malinaw na naglilipat ng mga karapatan sa pagmamay-ari at kita sa akin. Kasama rito ang lumang bahay, ang bangka, at lahat ng kita mula sa mga ito, pati na ang pananagutan sa mga utang. Maging ang buong puhunan at lahat ng pananagutan ng pamilya ay nasa akin na. Nanay, kayo mismo ang lumagda sa kasunduang ito kahapon. Malinaw na malinaw ang nakasulat dito. Sa akin mapupunta ang lumang bahay at ang kita ng bangka. At sa akin din ang lahat ng utang. Isang buong gabi akong nasa bahura ng Gimen. Pinaghirapan kong kumita ng 300,000. Bayaran muna ang utang sa bangko. Saka pa lang ako makakaligtas. Maaari ka namang muling mangisda, hindi ba? Kung marunong kang maghanap ng isda, madali lang kumita ng pera. Kuya, swerte nang ang nakabalik akong buhay. Ayaw mong isugal ang sarili mong bangkang bakal. Bakit mo ipinapalagay na walang halaga ang buhay ko?
Kung gusto ninyong kunin ang 300,000, gamitin ninyo iyon bilang handog sa kasal. Walang bisa na ang kasunduan. Sa inyo na ang 300,000. Ang 800,000 iyon ay bulok na utang na malapit ng lumampas sa taning. Kayo ang umako. Ipinapasa ninyo sa akin ang 2 bangkang bakal na nagkakahalaga ng mahigit 10 milyon. Ipangalan ninyo sa akin. Pumapayag ba kayo? Wala pang mapaglagyan ang 2 milyong handog sa kasal. Kung isasama ko pa ang 800,000 masamang utang, ako na ang sasagot sa lahat. Kapag nalaman ito ng magiging biyenan ko, matitigil agad ang kasal sa Haifeng Aquatic. Hindi maaari. Kapag napirmahan na ang kasunduan, pirma na iyon. May sapat kang pera para mabuhay. Nabayaran na ang unang hulog. Itatabi ko ang natitira bilang puhunan sa pagpapatakbo. Hindi mo na maaagaw ang bahay na ito. Walang problema, Jim. Lynn, babalik agad ako sa bayan. Ipapagawa ko sa inyo ang proseso ng pagbebenta. Elma, Sue, pumunta na tayo sa pantalan. Naghihintay sa iyo sa barko ang pinakamagandang paninda. Tara na. Lin Xiao. Patawad, pamangkin. Hindi ko maibebenta sa iyo ang yelong ito ngayon. Ayaw ni Uncle Zhao sa presyong ibinigay ko. Babayaran kita ng doble. Hindi ito tungkol sa pera. Kalahating oras ang nakalipas. Dumating ang kuya mo kasama ang mga tauhan ng Haifeng Aquatic. Personal siyang nagbanta. Sinabi niyang kahit sino sa buong bayan na magbenta sa iyo. Kahit isang bloke ng yelo o isang hibla ng isda. Tuluyan ng puputulin ng Haifeng Aquatic ang pakikipagkalakalan sa kanila. Kanino sila kukuha ng paninda? Nandoon pa ang tatay at nanay mo at nagsalita rin sila. Sabi nila, ginagawa nila iyon para mapayuko ka. Ayaw ka na nilang pumalaot at isugal ang buhay mo. Namamatay agad ang pagkaing dagat kapag iniahon sa tubig. Hindi mapapalitan ng lambat na pampreserba ang dinurog na yelo. Kapag iniahon, magiging mabahong bulok na laman lang ito. Ang hakbang na ito ni Lin Hai ay talagang pagputol sa ugat ng kabuhayan. Tunay ngang malupit. Lin Xiao. Anak, bakit ang tigas ng ulo mo? Pinuto ng kuya mo ang supply ng yelo sa iyo. Ginagawa niya lang iyon para sa ikabubuti mo. Akala mo ba madaling kumita ng 300,000 sa dagat? Napakadali ba talaga yon? Ipinupusta mo roon ang buhay mo. Tama ang sinabi ng nanay mo, Lin Xiao. Ang kuya mo ay may sandigan ng Haifeng Aquatic. Kaya ba nating makipagsagupaan sa kanila? Huwag mo na siyang patulan. Makinig ka sa tatay mo. Ilabas mo ang natitira sa hawak mong pera. Ilabas mo ang 150,000. Magtulungan tayong buong pamilya. At bigyan ang kuya mo at ang mga amo niya ng isang mamahaling regalo. Humingi ka ng tawad. Pamilya tayo, hindi dapat nagkikimkim ng sama ng loob. Napakadakila talaga ng pagmamahal ng mga magulang. Pero ang tunay na pakay sa likod nito ay hindi maikakaila. Gusto nilang baliin ang gulugod ko. Pinipilit nila akong ibigay ang perang ipinaghirapan kong kitain para mabuhay. At buong kamay kong iharap iyon. Para bigyang daan ang panganay nilang anak. Lin Xiao. Kuya, ganito ang ginawa mo. Gusto ka lang niyang matauhan agad sa realidad. Kahit sinuwerte ka pa. At nakatagpo ng pugad ng ligaw na isda. Kung wala kang kapital at suporta ng mga koneksyon, ni isang bloke ng yelo, hindi mo mabibili. Ganito kalupit ang lipunan. Kung magpapakumbaba ka lang, ibigay mo sa akin ang lokasyon ng bahaging hitik sa ligaw na isda. Sabihin mo kay kuya, ang natitirang 150,000. Ibigay mo kay kuya para maayos niya ang lahat. Pananagutan iyon ni kuya. Sa hinaharap sa Haifeng Aquatic. Siguradong may lugar ka. Hindi ba mas mabuti ito kaysa sa mag-isa kang maglayag sa sirang bangkang kahoy para lang mamatay? Kuya, akala mo ba, dahil may biyanan kang nagbebenta ng pakain ng isda, maaari ka nang maghari-hari sa dagat na ito? Bunso, ganyan ka ba makipag-usap kay kuya? Tinuturuan ka lang ni kuya kung paano maging tao. CJ, kung ganoon, tuturuan ko rin kayo ngayon. Kung ano ang tunay na kakayahan. Gamitin ang electric winch. Nakasaksak na. Elma, Sue, nakapasok na ba sa bodega ang mga isda? Kakapasok lang. Napakaganda ng kondisyon. Ang batch na ito ng ligaw na produkto. Siguradong makapagpapataas sa reputasyon ng Yuhaije. Kailan mo maihahatid ang susunod na batch? Hindi na makapalaot. Ang magiging manugang ng Haifeng Aquatic ay nag-utos sa buong bayan. Pinutol niya ang lahat ng supply kong yelo. At lambat. Ang bangkang kahoy ko. Nilubid na nailon, hindi ko na mabili ngayon. Pati sina tatay at nanay, pinapayuhan akong yumuko sa kapital. Haifeng Aquatic. Iyong umaasa sa pagdidikta ng presyo. At yumaman sa pagbebenta ng mababang uri ng isda. Tungkol naman sa mga kagamitang kailangan. Ako na ang sasagot sa lahat. Nasa lumang bahay ka ngayon. Bigyan mo ako ng kalahating araw. Bunso, huwag kang magpapaloko. Sa bayang ito, bukod sa Haifeng
Sino pa ang makakakuha ng ganoon karaming supply? Bunso. Ang landas na pinili ni Linhai ay tiyak na hahantong sa kailaliman. Pinili niya ang kasakiman. Kaya dapat niyang bayaran ang halaga ng kanyang kasakiman. Samantala, nasa harapan ko ang aking landas. Ginoong Lin. Pinapunta kami ni Emeth Su para maghatid ng mga supply. Talagang alam ni Emeth Su ang negosyo. Ang espesyal na kagamitang ito para sa mabilisang pag-ielo. At ang panpreserba para sa malalim na dagat. Ang halaga pa lang ng mga ito ay sapat ng pangwasak kay Linhai. Ang imported na lambat na hindi kumikislap ay ilang dosenang beses ang halaga kumpara sa karaniwang lambat pangisda. Kasama na ang kagamitan at puhunan, ako na ang sasagot sa lahat. Sa pagkakataong ito, talagang sumalpok si Linhai sa bakal na pader. Diyos ko! Magkano kaya ang ibubuhos niyang pera? Itong amo ng Yuheije. Nabaliw na ba? Sa isang lalaking ang puhunan lang ay isang sirang bangka. Ganoon kalaking halaga ang ipinuhunan. Talagang may ibubuga si Bunso. Ang mga kagamitang ito. Hindi man lang kayang ilabas ng Haifeng Aquatic, tama ba? Paano nangyari iyon? Bakit hindi umubra ang utos ng biyanan mong magpabagsak sa kanya? Bakit hindi na ito umepekto? Lalo tuloy nagwala si Linhai. Sa kanyang pananaw, hindi kailanman malulugi ang isang mahusay at nangungunang babaeng punong ekotibo. Sa paggawa ng negosyo, bakit maglalakas loob si Emeth Su na mamuhunan ng ganito kalaki? Para lang maniwala siya. Nahawak ko. Ang isang kayamanan sa karagatan na napakahalaga. Ling Xiao. Handa na ba ang mga kagamitan para sa panghuli? Napakataas ng kalidad ng mga yellow croaker. Pero kung gusto nating manalo, sa susunod na business gala, at tuluyang talunin ang ibang restaurant, kailangan ko pa ng isang pambato na putahe. Emeth Su, maihiyas talaga sa bahaging ito ng dagat. Ilang 10 milya pa ang layo. May lugar na tinatawag na Hilongtan. Napaka-espesyal ng temperatura at kondisyon ng tubig doon. May nagtatagong mga spiny lobster na tumitimbang ng 5 kilo pataas. Siguradong sapat na sapat ang dami nito. Pagdating sa kagamitan at pondo, suportado kita ng buo. Kailan tayo makakaalis? Hindi tayo pwedeng pumunta. Base sa opisyal na babala kahapon. Ang lugar ng Heilongtan, dahil sa pagkakatuklas ng malaking bahagi ng bihirang coral reef, ay opisyal nang itinalaga ng pamahalaan bilang isang protected area. Bawal na doon ang anumang komersyal na pangingisda. Bawal na doon ang anumang aktibidad. Mahigpit nang ipinagbabawal ang lahat doon. Ang sinumang maglalaglag ng lambat ay gumagawa ng krimen laban sa kalikasan. Kailangan nating maging legal sa pagnenegosyo. Hindi tayo pwedeng lumabag sa batas para lang kumita. Ang pambato nating putahe. Hahanap ako ng ibang legal na lugar para sa iyo. Mabuti at matino ka pa rin. Hindi talaga pwedeng galawin ang mga protected areas. Hindi natin kailangang kitain ang perang iligal. Dapat malinis ang pangalan ng Yuhaije. Hindi tayo dapat madungisan ng iligal na gawain. Ano ba ang ginagawa mo? Hilongtan. Puno ng malalaking spiny lobster. Alam ko na. Kaya pala nitong mga nakaraang araw. Nagmumukmuk ka sa kwarto mo. Dahil dito. Kaya pala naglakas loob si Emeth Su na magbigay sa iyo ng napakaraming kagamitan. Ibig sabihin, hawak mo pala ang lumang mapa na iniwan ni Lolo. Ibaba mo ang mapang iyan. Lumayas ka rito. Sabi ko ibaba mo. Bakit ko gagawin yon? Ling Xiao, ang galing mong magtago. Gagamitin mo ang kayamanan ng pamilyang Lin para pagyamanin ang sarili mo. Ang mapang ito ay kay Lolo. Dito nakatala ang mga kayamanan. Bakit mo gustong suluhin ang lahat? Ano ba ang pinag-aawayan ninyo?
Naririnig ko kayong dalawa. Mula pa sa malayo. Nagsisigawan kayo sa loob. Lin Xiao, ano na namang ginagawa mo? Bakit mo sinasaktan ang kuya mo? Nanay, tanungin niyo ang paborito ninyong anak. Lihim siyang pumasok sa kwarto ko. Pagnanakaw ang tawag dito. Anong pagnanakaw ang pinagsasabi mo? Nanay, tatay, tingnan ninyo kung ano ito. Dahil dito, Lin Xiao. Kumita ka na ng 300,000 kagabi. At ngayon, nakahanap ka pa ng mga high-end na lobster. Akala mo siguro hindi namin malalaman na gusto mo kaming isahan. Lin Xiao, mali ka rito. Napakahalagang bagay nito. Bakit mo itinago ng mag-isa sa amin? Ikakasal na ang kuya mo agad-agad. Kailangan niya ng pera. Kailangan pambayad sa Haifeng Aquatic. Panahon ng patunayan ang tunay na kakayahan. Ibigay mo ang mapa sa kuya mo. Ganito dapat gamitin ang dekalidad na bakal sa talim ng kutsilyo. Malinaw na malinaw sa kasunduang pinirmahan ni tatay sa paghihiwalay. Ang mga bagay sa lumang bahay na ito ay pawang aking personal na ari-arian. Ginoong Lin. Pagnanakaw ng lihim pangkalakalan ng iba. Maaari kitang i-report ka agad sa pulis. Sige, tumawag ka ng pulis. Hahaha, yun nga. Sue, talaga bang akala mo sa karagatang ito? Kaya mong takpan ang buong langit. Narinig ko ang buong pag-uusap ninyo. Kanina sa bakuran. Bunso. Nakikipagsabwatan ka sa babaeng ito para umarte. Sino ang tinatakot mo? Ano naman ang sinasabi mong paglabag sa ekolohikal na hangganan at kasong kriminal? Gusto mo lang namang mag-imbento ng kasinungalingan. Para matakot ako at umatras. At pagkatapos ay kayong dalawa na ang palihim na mag-aahon ng mga ulang ito. At maghahati sa pera, hindi ba? Nakikita kong lubos ng binulag ng kasakiman. Si Lin Hai. Ito na ang huli kong babala. Lin Hai, maaari mong agawin ang mapa. Pero sinasabi ko sa iyo ng buong linaw. Ang mga koordinado ng Heilongtan ay hindi mo maaaring puntahan. Totoong may mga pambihirang ulang broadcast doon. Pero totoo rin kamakailan lamang itong itinalaga ng Estado. Bilang protektadong lugar para sa ekolohiya ng bahura at mga korales. Ang 2 barkong bakal mong may malalakas na makina ay masyadong malalim ang lubog sa tubig. Kapag pumasok doon, siguradong sasayad sa bahura. At kung maglalakas loob kang maghulog ng lambat roon, mabigat na krimen laban sa kapaligiran ang kaharapin mo. Hindi na ito simpleng paglabag na may multa. Makukulong ka. Ibaba mo ang mapa. Huwag kang magpakamatay. Tama ang sinabi ni Lin Xiao. Kahapon lamang inilabas ang dokumentong may opisyal na tatak. Sinumang lumabag sa hangganang ito ay haharap sa mabigat na parusa ng batas. Hahaha. Kulungan at hangganang ekolohikal, ha? Bunso, talagang pinag-isipan mong mabuti ang lahat, ano? Sinasabi ko sa inyong lahat. Sa karagatang ito, ang magiging biyanan kong si Su Haifeng ang siyang batas. Kapag naiahon ko ang mga pambihirang ulang ito, bilang regalo sa kanya, ganap nang magiging matatag ang posisyon ko sa Haifeng. Kahit may tunay manghangganang ekolohikal doon, maglalabas lang ng kaunting pera ang biyanan ko. At sino ang mga ngahas mag-imbestiga sa akin? Anak. Tatay. Huwag kang maniwala sa kalokohan nila. Naiinggit lang ang bunso. Dahil yayaman na ako ng husto. Bunso. Umupo ka na lang ng maayos sa bahay at manood. Mahigit 1,000 horsepower ang 2 barkong panghila ko. Kahit may bundok sa ilalim ng dagat. Patatagilid ko pa rin iyon ngayong gabi. Bunso, tigilan mo ang pagsasalita ng nakapipinsalang kalokohan. Isinusumpa mo ang kuya mo. Anak, umalis ka na. Ipaghahanda ka ni nanay ng hapunan. Kailangan mong mabusog para magkaroon ng lakas. Sa pagpunla sa dagat at paghahanap ng malaking kita. Nabalaan mo na siya. Pero sa ganitong mayabang at mangmang na pag-ugali niya. Para siyang magbubutas ng langit. Mahirap kumbinsihin ang ayaw makinig. Lintik na multo. Hindi ko lang sinabi sa kanya ang panganib ng pagsayad sa bahura. Ipinakita ko rin sa kanya ng harapan ang pinaka-nakamamatay na hangganan ng batas. Walang paligoy-ligoy. Pero pinili pa rin niyang sagarin ang silinyador. Ang Heilongtan ngayong gabi ay nakatakdang maging na siyang maglilibing sa lahat ng pangarap niya sa mayamang pamilya. Ang pinakahuling libingan. Dahil kabisado ko sa isip ang kumpletong mapa ng ilalim ng dagat. Malaya akong nakapaglalayag sa ganitong masalimuot na bahura. Nang walang kahirap-hirap. I adjust ang frequency. Tama, kuya. Ito ang internal na frequency ng komunikasyon ng fleet ni Lin Hai. Mag-focus kayong lahat. I full blast ang radar. Lakasan ng todo ang sonar. Papasok na tayo sa karagatan ng Heilongtan. Nasa mismong unahan ang coordinates. Pagdating natin sa lugar,
Ibaba agad ang lambat. Kung sino ang pinakamaraming mahuli ngayong gabi. Pagbalik sa daungan, ako mismo ang maglalabas ng pera. Bibigyan ko ang bawat isa ng 10,000 pisong bonus. Talagang mapagbigay si Boss Lin. Masarap kumilos kapag kasama si Envy. Lin. Kuya, akala mo ba talaga? Masusupil mo ang dagat na ito sa lakas lang ng loob. Alas Tres Kins. Opisyal lang humuhupa ang tubig sa hilongtan. Lumitaw na ang buhay na bahura ng amber sa ilalim ng tubig. Malapit na itong umangat sa ibabaw. Lin Hai. Handa na ba ang 2 bulag mong barkong bakal? Para butasin ang ilalim ng dagat. May mali kay MV. Lin. Ang datos ng depth sounder dito ay biglang naglalaro ng todo. Kanina lang ay 20 metro ang lalim. Ngayon, 15 metro na lang. Hindi. 10 metro na lang. Sa ilalim ng bahaging ito ng dagat. May mabilis na umaangat na bagay. Bakit kayo nagpapanik? Panghihimasok lang iyan ng agos ng dagat. Huwag ninyong pakinggan ang mga kasinungalingang gawa ng inutil kong kapatid. Sa bakuran lang niya pinag-isipan. Matagal nang nagsuri rito ang mga eksperto ng Haifeng Aquatic. Puro malambot na putik at buhangin ang ilalim ng bahaging ito ng dagat. Itulak pasulong sa buong bilis. Nasa 2 nautical mile lang sa unahan ang coordinates. Nandoon ang napakahusay na lobster na may batik na parang borda. Pero ipinapakita ng sonar ni Amy Lin na napakatigas ng etso mula sa ilalim. Siguradong hindi ito putik o buhangin. Ituloy pa ang paglalayag. Mapanganib na kapag sumayad sa ilalim ang kasko. Kailangan nating agad na bumalik. Kalokohan, lumabas pa ako sa gabi para dito. Kung uwi tayong walang huli, ano ang dadalhin ko bukas para ibigay sa akin? Biyanan sa kaarawan niya. Ano ang ipambabayad ko sa 20 milyong pisong regalo sa kasal? Ako ang naglabas ng pera. Kaya kailangan mong makinig sa akin. Sugod. Malapit na tayo. Sumalpok sa bahura si Amy. Lin. Sumadsad tayo. Masyadong mabilis ang pagbaba ng tubig. Naipit ang barko sa malawak na bahura. Ikiling ng kanang bahagi ng barko, 15 degree. Pumapasok na ang tubig sa ibabang compartment. Kailangan tumawag agad ng maritime rescue. Kung hindi, kapag tuluyang bumaba ang tubig, mawawala ng buoyancy ang barko. At tuluyang mababali ang katawan nito. Hindi tayo pwedeng tumawag ng rescue. Talagang hindi pwedeng tumawag. Kapag tumawag tayo ng rescue, hindi lang siya magbabayad ng napakamahal na bayad sa salvage. Mas malala pa rito. Malalaman ito ng buong bayan pati. Nang magiging biyanan niya mula sa Haifeng Aquatic. Mabubunyag ng tuluyan ang pagpasok niya sa restricted area. Ang pangarap niyang maging mayaman ay ngayong gabi. Madudurog at walang matitirang kahit ano. Lin. Lulubog na ang barko. Buhay ang nakataya. Hindi ako papayag dito. Hindi ako pwedeng umuwi ng ganito na lang. Nasa ilalim mismo ng bangka natin ang mga ulang. Dahil sumadsad na tayo at hindi na makaalis. Gumamit tayo ng winch. Kunin ninyo ang nasa hulihang kubyerta. Ang 2 heavy bottom troll net. Itapon lahat sa dagat. Itapon lahat. Lin, nababaliw ka na ba? Puro matitigas na bahura ang nasa ilalim natin. Malamang ito ang sinasabi ng kapatid mo. Ang sonang protektado. Ibaba ang heavy bottom troll net. Mabigat na krimen sa pangangalaga ng kalikasan iyan at pwedeng makulong. Bahala na ang krimeng iyan sa kalikasan. Ako ang sasagot kapag may nangyari. Ang biyanan ko ay chairman ng Haifeng Aquatic. Dito sa lugar na ito. Wala siyang problemang hindi kayang ayusin. Ihulog ang lambat. Hindi pwede, talagang hindi na natin pwedeng hilahin pa. Kapag ipinagpatuloy natin, mawawasak ang buong bahura ng korales. Sinabi ko na sa kanya ang lahat ng panganib. Lahat-lahat, sinabi ko na sa kanya. Siya mismo ang pumili sa landas na ito ng kapahamakan. Tawagan ng pinagsanib na himpilan ng Pangistaan at Coast Guard. Ang Joint Command Center. Ako si Lin Xiao, isang mamamayang sumusunod sa batas. Nais kong magsampa ng reklamo sa sarili kong pangalan. Mga koordinado karagatan ng Heilongtan. Mga koordinado karagatan ng Heilongtan. May 2 malalaking twin drag na barkong bakal dito. Nagsasagawa sila ng iligal na operasyon. Hindi nila pinapansin ang itinakda ng bansa. Na red line ng ekolohiya para sa mahahalagang bahura ng korales. Ipinagbabawal ito sa sonang protektado. Sa pilitang ginagamit ang kagamitang ipinagbabawal ng batas. Ang heavy bottom troll. Para sa marahas na pangingisda. Sa mahahalagang bahura ng korales. Nagdudulot ito ng malawakang pagkawasak na nagaganap ngayon. Bukod dito, malubhang sumadsad ang barko. At may malaking banta sa kaligtasan ng mga sakay.
Pakiusap, kumilos agad ang mga otoridad na nagpapatupad ng batas. Pinagsanib na pangisdaan. Huminto ang barkong sumadsad sa unahan. Patayin agad ang makina. Itigil ang lahat ng operasyon ng winch. Lahat ay pumunta sa kubyerta para sa inspeksyon. Pangisdaan, dito ang himpilan. Unahin ang pagsagip sa mga tao. Ang mga walang suot na life vest. Hilahin silang lahat papunta sa ligtas na bahagi. Kontrolin ang pabigat sa kanang bahagi ng barko. Bantayan ang datos ng radar. I-lock ang mga instrumento sa paglalayag. Ang ingay ng hydraulic system sa hulihang kubyerta. Piliting patayin ang kuryente. Mga pinuno, huwag kayong magkamali ng akala. Talagang isa itong malaking hindi pagkakaunawaan. Naligaw lang kami kagabi. At hindi sinasadyang tumama sa isang bahura. Mga pinuno, baka pwedeng pagbigyan ninyo kami. Tulungan ninyo kaming makatawag ng towing vessel. Pagbigyan ninyo kami. Paano kayo naligaw at napunta? Sa red line ng ekolohiya para sa mahahalagang bahura ng Corales. At sa pinakasentro pa ng zonang protektado. Naligaw kami. Kailangan pa talaga ninyong maghulog ng heavy bottom troll net. Para magsagawa ng iligal na pangkaskas sa ilalim ng dagat. Alam ba ninyo kung ano ang kinakalkal ninyo sa ilalim? Iyan ay pambansang kayamanan na napakahalaga. Isang buhay na bahura ng Corales. Sa isang paghila mo, sinira mo ang daan-daang taong ekosistema. Pinuno, wag muna kayong magalit. Naiintindihan ko ang batas. Handa akong tumanggap ng parusa. Kahit magkano, babayaran ko. Kung tutuusin, hindi ko kayo niloloko. Ang magiging biyanan ko ay chairman ng Haifeng Aquatic sa lungsod. Dito sa lugar na ito. Kilala siya ng lahat at lahat ay napapailing sa kanya. Bigyan ninyo naman ako ng pabor bilang biyanan ninyo. Tungkol sa nangyari ngayon, tayo na ang bahala. Tumahimik ka. Pagpapatupad ng batas sa pangisdaan. Kahit ang pinakamakapangyarihang tao ay dumating ngayon. Nilabag mo ang batas sa pangangalaga ng kapaligiran. Makukulong ka pa rin. Pagpapatupad ng batas sa pangisdaan. Itigil mo ang masasamang balak mo. Pagpapatupad ng batas sa pangisdaan. Huwag mong dungisan ang lugar na ito. Ang uniformeng ito. Pagpapatupad ng batas sa pangisdaan. Dalhin siya. Hindi ninyo ako pwedeng hulihin. Ikakasal na ako sa susunod na buwan. Hindi ako pwedeng makulong. Hindi ako pwedeng makulong, mga nagpapatupad ng batas sa pangisdaan. Pakiusap, palayain ninyo ako. Hindi ko alam na protektadong lugar pala ito. Aatras na ako sa pangingisda. Aatras na ako agad. Huli na para umatras. Nahuli ang tao at ebidensya. Dalhin siya. Ang palabas na ito ay itinayo sa isang piging ng sukdulang kasakiman. Sa mabagsik na kamay ng patas na pagpapatupad ng batas. Tuluyang madudurog. Kuya, ang paglampas sa hangganan. Ay may kapalit na kabayaran. Alam ko, kapag kumalat ang napakalaking balitang ito, at makarating sa dalampasigan, ang pakunwaring pagmamahal ng pamilya Lin, ay haharap sa pinakamalupit na paglilinis. Pinaghihinala ang malubhang pagwasak sa protektadong ekosistema ng pambihirang bahura ng Corales. Ilegal na paggamit ng ipinagbabawal na lambat para sa pagkaladkad sa ilalim ng dagat. Hindi na ito simpleng paglabag sa mga patakaran. Isa itong napakasamang kasong kriminal. Naglabas ang mga otoridad sa pangisdaan ng agarang abiso. Ang dalawang barko ni Lin Hai na nagkakahalaga ng 10 milyon ay kinumpis ka mismo sa lugar. Hindi lamang mahabang pagkakakulong ang naghihintay sa kanya, kundi pati ang halagang gagamitin sa pagpapanumbalik ng ekosistemang pandaga. ₱5 milyong multa at 25 araw na parusa. Direktor Su Bianan. Sa wakas, dumating na kayo. Napagbintangan lang si Hai. Nagsapalaran lang siya para maghanda ng regalo para sa inyo. Kaya niya iyon ginawa. Malawak ang koneksyon ninyo sa lungsod. Pakiusap sa inyo. Maglabas kayo ng pera para mailabas si Hai. Lumayas ka, sino ka ba para tawagin akong biyanan? Nasiraan na ba ng bait ang pamilya Lin? Nangahas kayong pumunta sa zona ng ekolohikal na proteksyon. At gumamit ng mabigat na lambat pang ilalim. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Huwag mo akong idamay para saluhin ang sisi ng Haifeng Aquatic.
Pumunta ako ngayon para ipaalam sa inyo. Pumunta ako ngayon para ipaalam sa inyo. Pumunta ako ngayon para ipaalam sa inyo. Walang bisa na ang kasalang ito. Imposibleng mapangasawa ng anak kong babae. Ang isang kriminal na may record ng pagsira sa kapaligiran. At nagtatago sa batas. Simula ngayon, kung mangangahas kayong lumabas, Pamilya Lin, at gamitin ang pangalan ng Haifeng Aquatic para manloko at manggulo, sisiguraduhin kong ang buong pamilya ninyo ay hindi man lang makakain sa buong bayan. Umalis na tayo. Ito ang kinahinatnan ng pagsuong ng todo sa isang makapangyarihang pamilya. Nakakamatay ito. Ayoko nang mabuhay. Walang awang pinutol ang lahat ng ugnayan. Hindi lang siya nilugutan ng lahat. Naging pinakamalaking katatawanan pa siya sa buong bayan. Sa pagkakataong ito, ang mga barko sa pangalan ni Linhai, kasama ang mga kagamitan sa lambat at iba pang ari-arian, ay ipagbibili sa sapilitang subasta. 5 milyon sa unang subasta. ₱8 milyon. 8.5 milyon. 10 milyon. Ang mga pisikal na ari-ariang ito ay orihinal na. Ipinagkaloob ng mga magulang kay Linhai. Ay umikot ng malayo. Ngunit sa legal na usapin, malinaw na nakasulat ang pangalan ko. Ang pangalan ni Lin Xiao. Lin Xiao. Anak, alam ni nanay. Dati, kami ang dapat humingi ng tawad sa iyo. Kinampihan ka namin ng mali. Nagkamali kami at naging bulag. Pero si Linhai ay kuya mo pa rin. Ngayong may kakayahan ka na, maaari mo ba siyang iligtas? Isanla mo ang bangka mo para mailabas sa kulungan ang kuya mo. Kahit magkano pa ang kailangan, ayos lang. Ikaw na lang ang maaasahan ni nanay. Anak, alam ni tatay na masama ang naging trato namin sa iyo noon. Pero 2 lamang ang anak ng pamilya Lin. Kapag nakulong siya, wasak na ang buong buhay niya. Magkapatid tayo kahit magkasakitan. Hindi mo pwedeng pabayaan siyang mamatay. Sa pagtingin sa inyong dalawa, sa 2 matandang minsang nagpalaki sa akin. Hindi ko kayang magbulag-bulagan. Tatay, nanay. May mga hangganang talagang hindi dapat tawirin. Ang krimeng ginawa ni kuya ay isang kasong kriminal na sumira sa ekosistema. Hindi ito ordinaryong alitang sibil. Pantay-pantay ang lahat sa harap ng batas. Walang sinumang eksepsyon. Labag sa batas mismo ang pagbabayad para makalaya siya. Kung gagawin ko iyon, hindi ko lamang siya mabibigong iligtas. Pati ako ay makukulong. Hindi ko maaaring isugal ang buong kumpanya. Dahil lamang sa kanya. Ikalawa, ang kasunduang ito ay kayo mismo ang lumagda noon. Pati ang inyong mga tatak ng daliri. Ang mga bangka at lambat na ito ay binili namin ni Emmett Su sa isang legal na subasta. Bawat sentimo ay kinita namin sa lehitimong negosyo para sa pangarap niyang mamuhay ng marangya. Sadyang pumasok si kuya sa ipinagbabawal na zona. Kaya ang pagkakamaling ginawa niya ay kailangan niyang panagutan. Lin Xiao, ganoon ka na ba talaga kalupit? Hindi ako malupit. Ayoko lang muling pagsamantalahan ng walang hangganan sa loob ng mga taong ito dahil kay kuya. Naubos ninyo ang lahat ng ipon ng pamilya. Sa huli, pati utang na 800,000 ay ipinasa ninyo sa akin. Buong gabi akong nakipagbuno sa dagat sa bahura ng Gimen. Bago ako nakaligtas, muntik na akong maging pagkain ng mga isda. Nasaan kayo noon? Kasama ninyo si kuya sa ingranding kainan ng pagkaing dagat. Naghihintay kayong makitang palayasin ako ng bangko. May 50,000 dito sa card. Kunin muna ninyo at gamitin. Simula ngayon, magpapadala ako ng 3,000 buwan ng sustento. Sa inyong card sa tamang oras. Ako na ang sasagot sa mga gastusing medikal ninyo. Pati ang mga gastusin sa pamumuhay, ako na ang bahala. Sisiguraduhin kong maalaga kayo at walang pagkukulang sa pagtanda ninyo. Ito ang tungkulin ko bilang anak. At gagawin ko ito. Pero tungkol kay kuya, wala na talaga akong magagawa. Kukuha ako para sa kanya ng pinakamahusay na abogado sa depensa para hilinging pag-aanin ang kanyang parusa. Pero bukod doon, hindi na ako makikialam sa kahit anong bagay. Kung walang hangganan ang pagkiling at panlilinlang. Ang bangkang ito, ang huling pulang linya na itinakda ko, bilang mga nasa hustong gulang. Kailangan nating panagutan ang sarili nating mga desisyon. Maayos at may tamang sukat ang pagkakahawak dito. Hindi nagpapakababa at hindi rin nagmamataas.
Tuluyan nang nalimutan ang lahat ng lumang usapin. Mula ngayon, gagamitin ko ang SART na iniwan ng lolo ko upang magtayo ng isang pambansang nangungunang. Matalinong likas na sakahan sa dagat. 2 taon na ang nakalipas. Dahil lamang sa 800,000 masamang utang. Itinaboy ako palabas ng bahay. Pero ngayon, sa paraang may paggalang sa kalikasan, ginawa kong isang walang katapusang minahan ng asul na yaman. Director Lin. Pinagmamasdan mo na naman ang barko ng mga tagumpay ni Lolo. Kung wala ang tumutulong barkong ito, wala sana tayo sa posisyon natin ngayon. Lumabas na ang ulat pinansyal. Lumabas na, salamat kay Lolo. Ang datos tungkol sa lalim ng tubig sa SART na iyon ay pinaglaanan natin ng malaking puhunan para maitatag sa malalim na karagatan. Ang matalinong likas na sakahan sa dagat. Ang unang batch ng dekalidad na yamang dagat mula sa ekolohikal na pag-aalaga ay ganap ng inilunsad sa merkado. Hindi lang ito tuluyang napasakamay. Ang pamilihan ng mga high-end na restaurant, pati ang mga pangunahing pandaigdigang distribusyon, ay nabuksan na rin natin. Ang kasalukuyang halaga ng grupo ay opisyal nang lumampas sa 100 bilyon. Kumusta naman si Tia? Si Tia ngayon ay direktor ng departamento ng pangangalaga sa ekolohiya ng dagat ng grupo. Mas masipag pa siya kaysa kanino man. Ipinagkatiwala mo ng libre sa mga karaniwang mangingisda ang teknolohiya ng siyentipikong pag-aalaga sa mababaw na bahagi ng dagat. Si Tia ang nanguna sa pag-ugnay sa lahat. Sumama sa atin ang lahat ng mangingisda sa buong bayan para bumuo ng ekolohikal na lambat na kulungan. Sa pagtatapos ng taong ito, ang mga mangingisda sa bayan ay makakapagtayo na ng 2 palapag na bahay. Kumusta na ang pagbabago kay Linhay sa loob? Ano pa ba ang aasahan? Nabago na siya ng husto dahil sa pagsira niya sa mahalagang bahura. Napakalubha ng kaso niya. Hinsentenced siya ng 7 taon. Ang Haifeng Aquatic. At ang dating biyanan niya ay hindi rin basta-basta. Hindi lang niya ipinawalang bisa ang kasal. Naglagay pa siya ng bato sa balon. Ipinasa niya kay Linhay ang lahat ng dating labag sa batas na record ng mga transaksyon. Sa buong buhay ni Linhay, hindi na siya tuluyang makakabangon. Ang taong gaya niya ay hindi karapat-dapat kaawaan. Tungkol naman sa mga magulang mo, narinig ko sa mga tao sa ibaba na araw-araw na silang nakabantay sa inuupahang bahay sa bayan. Ang buwanang padala mong panggastos sa pamumuhay walang bawas ay sapat para hindi sila magutom o mawala ng damit. Mabuti naman, dapat pagbayaran ng bawat isa ang kapalit ng sarili nilang mga desisyon. Kapag lumampas sa hangganan, dapat parusahan. Iyan ang batas. Kung gayon, Director Lin, malinis na ba ang lahat ng dating masamang utang? Saan tayo pupunta ngayon? Pumunta tayo sa dagat. Sa malawak na dagat na para sa atin. Nagsisimula pa lamang ang lahat.